are already in talks with the private salon. Yes, sir. Yes. So the timeline they are yet to present to me. Yun nga po, 250 to 255 po talaga yung lumalabas na farm gate price. At sinasabi po nila na yun nga, merong mga in-between pa yun na mga ahente, mga... Ito 844 faculty clubs mula sa buong bansa, no? At initial na petition signing pa lamang natin ito. Pero pinapakita nito yung malawak, palaganap na clamor ng mga guro at maging ng mga kawani sa education sector. Manaw na ang leader ng Roman Catholic Church na si Pope Francis. Kinumpirma ng Vatican ang malungkot na balita tungkol sa kauna-unahang Latin American Pontiff. Namatay ito sa edad na 88, ilang linggo matapos makalabas ng ospital bunsod ng pagkakaroon ng pneumonia. Tinawag na desperado ng isang makabayang Black Solon si Vice President Sara Duterte sa pag-endorso nito kina Senador Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leader sa naging hakbang ni VP Duterte sa gitna ng papalapit itong impeachment trial. Tingin ko ang mga ine-endorso niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya i-convict at kasama dyan yung dalawang tumatakbo ngayon for senador. Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin ng kongresista sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsad ni VP Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magkakaisa sa iisang mithiin sina Senator Marcos, Representative Villar at 10 senatorial candidates sa ilalim ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsulong ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Subalit naniniwala ang makabayan Solon na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leaders sa naging hakbang ni VP Duterte sa gitna ng papalapit nitong impeachment trial. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Para naman kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, natural lang na naghahanap na umano ng kakampi si VP Sara para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Definitely yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges, which is yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Dagdag pa nito, malinaw na ang endorsements ni VP Sara sa panahong ito ay tungkol sa political survival. Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbaba ng kanyang approval at trust ratings. May paniniwala naman ang Malacanang sa dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Naniniwala ang Malacanang na resulta ng impluensya ng pagkalat ng fake news ang naitalang malaking pagbaba sa approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, parehong bumaba sa 25% ang approval at trust ratings ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero na may 42%. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maaaring ang mga respondents ng naturang survey ay hindi nahahatiran ng totoong impormasyon. Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news
o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. Dagdag pa nito, ayon sa Malacanang, ang resulta ng survey ay hindi naman sumasalamin sa paniniwala ng mahigit 100 milyong mga Pilipino. Giit pa ng Malacanang, hindi naman nababahala si Pangulong Marcos anuman ang resulta ng survey. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Kaugnay ng pagsugpo sa fake news, ayon kay Yusek Castro, pinulong ngayong araw ni Pangulong Marcos ang ilang ahensya ng pamahalaan tungkol sa kung papaano mapipigilan ang pagkalat ng mali o pekeng impormasyon, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Nanatili sa rank 1 si Senator Bongo sa bagong Senatorial Preferences Survey ng Social Weather Station o SWS. Pumapangalawa naman sa listahan si Erwin Tulfo na sinundaan ng re-electionist Senator Lito Lapid. Naglalaban naman sa 4th at 5th ranking sina former Senate President Vicente Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Nasa pang-anim si Senator Ronald Bato de la Rosa, habang tie sa 7th at 8th rank sina Senator Bong Revilla at Ben Tulfo. Nasa solo spot naman sa 9th rank si Makati City Mayor Abby Binay, rank 10 si Las Piñas Lone District Representative Camille Villar, rank 11 si former Senator Ping Lacson. Pasok din sa Magic 12 si former Senator Manny Pacquiao. Isinagawa ang national survey na kinomisyon ng Stratbase mula April 11 hanggang April 15 sa 1,800 na mga registered voters sa pamamagitan ng face-to-face. Wala pang plano ang Philippine Coast Guard na itigil ang search and rescue operation sa mga nawawala pang sakay ng tumaob na MV Hong Hai 16 sa coastal area ng Occidental Mindoro noong April 15. Ayon sa PCG, umaasa sila na makikita pambuhay ang mga ito sa tulong na rin ng iba pang divers. Pinag-uusapan na rin ang plano sa pagtatanggal ng naturang dredging vessel sa bahagi ng karagatan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang MCI sa atin has already become a doctrine. So we have been doing the process very fast. As to the deadline, it varies. It depends on the circumstances at hand. But what I can assure is we have been doing it as timely as sure. Nagsimula na ang inisyal na Maritime Casualty Investigation o MCI sa pagtaob ng MV Hong Hai 16 sa coastal area ng Occidental Mindoro. Ito ang kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG 6 na araw matapos tumaob ang naturang dredging vessel. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ipapatawag sa investigasyon ng may-ari nito bilang bahagi ng due process. Aalamin rin ito ang dahilan ng pagtaob ng barko at ang mga aspeto ng kaligtasan sa nangyaring insidente. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang mga tauhan ng PCG ng Seaborne Patrol upang tingnan ang posibilidad ng pagtagas ng karga nitong langis. Tinatayang aabot sa 2,000 litrong lube oil at 30 litrong krudo ang karga ng barko. Agad rin namang naglagay ng oil spill boom sa bahagi ng karagatan, ngunit pinag-uusapan na rin ang planong pagtanggal ng tumaob na dredging vessel mula sa bisinidad. They are already in talks with the private salvors. So the timeline, they are yet to present to me the salvage. Bagaman isinagawa na rin ang inisyal na investigasyon kaugnay ng pangyayari, tiniyak ng PCG na nakatutok pa rin sila sa search and rescue operation para sa iba pang mga nawawalang tripulante. Yes, as of yesterday, kahit kasi Semana Santa, yung mga tauhan natin ay tuloy-tuloy yung kanilang search and rescue operations. 2 na lang sa 10 missing natitira. And as we speak, diving operations are still involved. Sa 25 crew member ng barko na binubuo ng 13 Pilipino at 12 Chinese nationals, 9 na tripulante na ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Unang nasagip ng mga mangingisda ang 6 na Pinoy at 8 Chinese individuals. Samantala, nag-aina ng cease and desist order ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro laban sa Blue Max Trade Link Incorporated, ang kumpanyang nagsasagawa ng dredging operation sa ilog ng Barangay Malawaan. Batay sa kautusan,
pamahalaan, lumabag umano ang kumpanya sa mga alituntunin ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang umiiral na batas at regulasyong may kinalaman sa pangangasiwa ng likas na yaman. Inaatasan din ng Blue Max na pansamantalang itigil ang lahat ng operasyon hanggat nagsasagawa ng investigasyon sa nangyaring sakuna. Una nang sinabi ng kumpanya na susunod sila sa anumang ipag-utos ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang pagsususpinde ng operasyon at iba pang hakbang. Paghain ng petisyon ng isang teachers group sa Department of Education ngayong araw para sa makabuluhang dagdag sahod sa mga guro. Kasabay ito ng nalalapit na araw ng paggawa kung saan muling nananawagan ang mga guro para sa makatarungan at sapat na sahod. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagpunta tayo rito para i-receive ang signed petition na nanawagan ng 50,000 kada buwan na starting salary ng mga teacher 1. Isang linggo bago ang Labor Day, nagsumite ng petisyon ang isang teachers group sa Department of Education ngayong araw. Dala ng ACT Teachers Party List ang matagal ng panawagan na makataong sahod para sa mga nasa sektor ng edukasyon. Ayon sa presidente ng grupo na si Antonio Tino, hiling nila ang 50,000 pesos na monthly entry-level salary para sa Teacher 1 at 33,000 pesos naman para sa salary grade 1 na mga kawani. Dagdag ni Tino, ang petisyon ay pirmado ng higit 800 faculty club sa buong bansa na patunay ng malalim na hinaing ng mga guro. Pirmado ito ng 844 faculty clubs mula sa buong bansa, no? At initial na petition signing pa lamang natin ito. Pero pinapakita nito yung malawak, palaganap na clamor ng mga guro at maging ng mga kawani sa education sector para sa nakasasapat na sweldo. Kaugnay nito, nauna nang naglaan ng Department of Budget and Management o DBM ng 70 billion pesos sa 2025 national budget para pondohan ang unang dalawang bahagi ng Salary Standardization Law 6 na may kabuuang 4 na bahagi. At kasama sa mga layunin ng SSL 6 ay itaas ang sweldo ng Teacher 1 mula sa 27,000 pesos patungong 30,000 pesos kada buwan. Dagdag pa ng DBM, ang umentong ito ay pakikinabangan ng humigit kumulang 360,000 public school teachers. Ngunit mariing iginiit ng teachers group na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin, kaya't hindi na sumasapat ang kasalukuyang sweldo ng mga guro at iba pang kawaning nagtatrabaho sa mga paaralan. Umapela na rin ang grupo kay Education Secretary Sonny Angara na suportahan ang panawagan at itulak ang makataong sahod para sa mga guro. Umaasa kami na magkakaroon ng malakas na suporta ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Angara. Dahil yung Senator si Secretary Angara, isa sa mga mahalagang bill na final niya yung salary upgrading for public school teachers. Ang proposal nga niya gawing salary grade 19 ang starting salary grade ng mga teachers from salary grade 11 ngayon, no? So, tingin natin magsasalubong yung panawagan natin for 50,000 a month starting salary with the proposal of Secretary Angara when he was Senator. Sa ngayon ay wala pang tugon ang kagawaran ng edukasyon sa nasabing hiling ng mga guro na dagdag sahod para sa kanila at iba pang kawani sa sektor ng edukasyon.